Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Cis. Siya ay anak ni Abiel at apo ni Zeror na anak ni Becorat at apo naman ni Afia. Mayroon siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan nawala ang asno ni Cis, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalugkog nila ang kaburulan ng Efraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Nagpatuloy sila sa Benjamin, wala rin silang nakita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman." Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at binuhusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, "Binuhusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang unang hari na binigay ng Diyos sa Israel ay si Saul. Si Saul ay isang magandang lalaki, matangkad at magiting. Kaya nangingibabaw siya sa kanyang kababayan. Wala naman siyang ambisyon na maging hari. Pinahanap lang siya ng kanyang ama na si Kish ng tribu ng Benjamin ng kanyang mga asno na nawawala. Pumunta siya sa malalayong lugar at hindi niya matagpuan ang mga asno. Nakapunta siya at ang kasama niya sa Rama, ang lugar ni Samuel. Si Samuel ay kilalang propeta, kaya lumapit si Saul at ang kanyang kasama upang hilingin sa kanya kung alam niya kung nasaan ang mga asno na nawawala. Sabi ni Samuel na huwag na silang mag-alpala sa mga hayop kasi natagpuan na ang mga ito. Sa halip, inimbitahan sila sa isang pagsamba sa bayan. Pagkatapos ng pagsamba, binuhusan ni Samuel ang ulo ni Saul ng langis at ginawa siyang hari ng Israel. Ang pagtawag ng Diyos ay hindi natin inaasahan. Ito'y madalas natin matagpuan sa banal na kasulatan. Ganyan ang pagtawag niya kay Abraham, kay Jose, kay Moises, kay Samson, kay Samuel at ngayon kay Saul. Hindi nila inaasahan ang pagtawag sa kanila ng Diyos.
Ang concern ni Saul ay hanapin lang ang asno ng kanyang pamilya at siya ginawang hari. Sa simula, magaling ang paghahari ni Saul. Sa kanyang pamumuno, natatalo nila ang mga Pilisteo. Pero noong naging matatag na ang kanyang paghahari, nagbago siya. Naging siloso at naging insecure at hindi na siya naging tapat kay Yahweh. Kaya tinanggihan ni siya ng Panginoon bilang hari. Tinatawag tayo ng Diyos para sa ating misyon sa buhay. Sana maging tapat tayo palagi sa tawag niya. Ang ganda sana ng simula ni Saul. Hindi lang niya ito na ipagpatuloy. Tayo rin, may mga pagkakataon na naging maganda ang simula natin. Pero dahil sa ating success, naging kampante tayo, nagpabaya na tayo, o di kaya naging mayabang. Nangyayari ito sa maraming politiko. Hindi na ginagamit ang kapangyarihan nila para maglingkod, kundi para sa sarili lang interes. Diyan nagsisimula ang pagkabagsak nila. Salamat Panginoon sa mga tungkulin na ibinibigay mo sa amin, sa aming pamilya, sa simbahan, sa aming business at sa iba pang gawain. Tulungan mo kaming manatiling mababa ang loob at palaging umaasa sa iyo upang magamit namin ang mga biyaya mo para sa iba at para sa kabutihan. Ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.